Pwede naman, pero inuunahan ko na kayong balaan, mga iho at iha. Hindi ko na kargo kapag may nangyari sa inyong hindi kaaya-aya. Sige, subukan niyo lumapit. Matutulad kayo ron sa isang aswang sa loob na sinargo ko ulo. Mas ayos na rin ang lumalaban ng mga biktima namin kesa sa katulad ng mga noon na panay lang ang pagmamakaawa. Oo, wala kaming laban sa inyo, lalo na sa'yo. Pero dito, meron. Kainin niyo tong lahat, mga walang yak aswang kayo! Sabi ng kasabihan na nabasa ko, ang bakasyon ay hindi pagtaka sa realidad, kundi paalala kung gaano kaganda ang mabuhay sa mundong ito. Minsan ay kailangan mong lumayo para muling makita ang halaga ng mga bagay-bagay at makalayo ka sa laso ng iyong kapaligiran. Sa bawat biyahe ay may bagong kwento at sa bawat pahinga ay may bagong simula. Pinagpalang araw, Kabanong, ganun din sa lahat ng kabangers at mga kayanggaw. Ako nga pala si Hor, hindi ko tunay na pangalan at 30 years old na ako. Maraming salamat at napaunlakan niyo ang aking kwento. Ito po ay nangyari noong nakaraang taon sa isang lugar sa Kabisayaan. Pumayag ang mga kaibigan ko na maikwento ko ito, pero katulad ko, hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar pati tunay na mga pangalan ng mga kasama ko para na rin sa aming proteksyon. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Hindi ko alam, Kabanong, kung sino ang unang nagsabi sa amin ng ideya. Basta ang natatandaan ko lang, isang hapon ng Biyernes, laspag kami sa trabaho at nakaupo sa gilid ng veranda habang nag-aabot ng kape ang katrabaho kong si Dina. At ang sabi niya, gusto ko mawala muna, kahit isang linggo lang. Yung wala tayong connection sa cellphone, wala tayong boss na mando ng mando, walang toxic workplace at walang kahit anong ingay sa syudad. kahit saan yan, Dina, basta may dagat. Oo nga, namimiss ko na rin ang tabi ng dagat. Parang simula pandemic, hindi na ako nakapag out of town. Kaya siguro ako nagkakaganito eh. Pare-pareho lang naman tayo eh. O so paano guys? Ben, Vona, anong sa inyo? Go lang naman ako anywhere, everywhere, and anytime. Basta yung maganda ha. Ayoko nung mas lalo ako mas-stress, girl ha. Mas okay kung may katahimikan talaga. Yung parang nasa ibang mundo. Parang feeling fairy or diwata ako. Ang ganda-ganda ko kasi eh. Like, you know, I'm pretty. O ikaw, Ben, magsalita ka naman dyan. Puro ka ML dyan, pre. Ha? Basta, G lang ako kahit saan. Sa bagay. So, Dina, ikaw nang bahala magplano ha. Mag-set na lang tayo ng leave. Pero, huwag kayo magpapahalata na magkakasama tayo ha. Alam nyo nang idadaylan. At sige na, ako na naman ang driver nyo, as usual. Makalipas ang 2 linggo, pagkatapos namin makapag-file ng leave na himalaring in-approve ng walang hassle, madaling araw pa lang ay bumiyahe na kami. Si Dina ang naglista ng mga hidden destinations na nakita niya sa internet. Mga baybaying probinsya na hindi pa gaanong pinupuntahan. Ang target daw namin ay ang Sitio Malinaw, isang tahimik na coastal town sa may bandang Visayas. Pero ayon sa mapa,
Dadaan pa ng halos 6 na oras sa pinakabayan. Nagbarko lang kami dahil gusto naming ma-enjoy ang bakasyon. Isa pa ay dala ko rin kasi ang sasakyan ko. Dahil mas malaki ang advantage kapag may sariling sasakyan. Makalipas ang mahabang oras, nang makababa na kami ng barko ay dali-dali na kaming nagbiyahe. Habang umaandar ang sasakyan, masayang-masaya pa kami nung una dahil sobrang maayos pa naman ang lahat. Tawa kami ng tawa, Kabanong, habang nagkakantahan at nagkukwentuhan. Habang nasa ganun kaming proseso, sina Dina at Vona ang nagpipicture ng mga magagandang tanawin. Si Ben naman ay tila nakasabit sa bintana ang isang kamay habang nilalanghap ang hangin. At ako, as usual, ay nakangiti lang habang nakafocus sa pagmamaneho. Aaminin ko na sa tagal ng panahon ay ngayon lang ulit ako naging masaya ng ganito. Simula kasi nang maulila ako ay bibihira at napakatipid ko nang ngumiti. Mag-isa na lang din kasi ako sa buhay na nagsisikap. Although meron akong tiyahin pero mas pinili kong mamuhay na independent dahil ayaw kong may masabi sila sa akin. Iba kasi ang ugali ni Auntie Minay ko. Nababansagan nga siya sa lugar nila na kapatid ni Satanas dahil sa kasamaan ng ugali. Maya-maya pa, nang lumampas kami sa isang bayan ng San Deloro ay unti-unti nang nag-iba ang kapaligiran. Napansin ko na wala na akong nakakasalubong at nakakasabay na sasakyan. Ang mga bahay ay paunti-unti na lang din at ang daang tinatahak namin ay tila pasukal ng pasukal. Hur, tama pa ba ang dinadaanan natin? Tama naman yung GPS eh. Teka, parang nawalan na yata ng signal. Paanong walang signal? Ay teka, wala nga ring signal tong phone ko. I-expect na natin sa ganito, guys. Sa mga ganitong kasukal na lugar, madalang na yung naaabot ng connection. So, relax lang tayo I think we're on the right way naman eh. Parang pataas tayo eh. Ganyan naman talaga kapag tatawirin ng bundok. So, nothing to worry about. Tingnan mo sila Ben at si Vona. Ang sarap ng tulog eh. Kanina lang, ang iingay ng mga yan. Alam mo, mabuti pa, umidlip ka na rin muna kaya. Mas gusto ko makita yung view. Ayokong palampasin ng ganitong klase ng tanawin. Maganda pero medyo creepy lang no? Parang tayo lang ang dumadaan dito simula pa kanina. Ito naman ang gusto natin pare-pareho, di ba? Yung malayo sa toxicity. Tama. Wala nang nagsalita sa amin. Nag-focus na lang muna si Dina sa magagandang tanawin sa labas. Habang ako ay sa pagmamaneho. Naghihintay kami sa pagbabalik ng signal. Pero sa kasamaang palad ay hindi na ito bumalik. At habang tumatagal, napapansin ko na ang liwanag ng araw ay parang unti-unti ring nawawala. Tanghali na pero ang paligid ay tila nagkukulay abo. Pakiramdam ko nga ay parang dapit hapon o kaya uulan. Saglit pa akong napatingin sa langit dahil napakalilim ng paligid. Gusto ko pa naman ang ganitong klase ng klima, pero parang kakaiba ang isang ito. Mga 2 oras pa ang nakalipas bago ko nakita ang isang lumang karatula sa gilid ng kalsada. Kalawangin na ito na parang gawa pa noong dekada 60. Tulog pa ang mga kasama ko, kaya hindi ko na muna sila inabala. Maligayang pagdating sa Barrio Silim. Ito na ba yung lugar? Medyo creepy yung karatula. Barrio Silim? Parang hindi ko nakita yan sa mapa. Baka bagong barangay lang. Hindi ko alam. Basta, inaantok pa ako. Tuloy-tuloy mo lang pre Iisang daan lang naman tong tinatahak natin eh. Sige na. Matulog ka na ulit dyan. Nagtuloy-tuloy ako sa pagmamaneho papasok sa nasabing baryo.
dito ay mas napansin kong tila mas lumilim ang paligid. Kaya napatingin ako ulit sa langit. Maulap at natatakpan pa rin ang araw kaya nagdire-diretso lang ako. Habang nakafocus sa daan ay nakapag-obserba pa rin ako kahit papaano sa paligid. Kapansin-pansin na ang mga dahon ng mga kapunuan ay nakatiklop na parang natutulog din. Napatanaw ako sa kabilang banda at dito ko nakita ang baybayin mula sa di kalayuan. Hey guys! Gising na! Tumingin kayo sa kanan! Napansin ko sa rearview mirror na nag-inat na ng katawan si Nadina at Vona mula sa passenger seat. Ganon din si Ben na nasa tabi ko lang. Sabay-sabay silang napatingin sa kanan at napamulagat nang makita ang magandang karagatan. Pero maganda man ang tanawin, may kakaiba pa rin akong nararamdaman at pilit ko itong isinasantabi. Wow! Ang ganda! This place is a gem, guys. I think tayo ang unang nakadiscover ng paradise na to. Perfect spot for my photo shoot. Tama yung desisyon kong sumama sa bakasyong grande na ito. Napangiti lang din ako, Kabanong, habang pinakikinggan ang kasiyahan ng tatlo. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho at hinayaan na lang silang mag-video-video at kumuha ng kanya-kanyang pangmalakasang picture. Ilang saglit pa, sa may dulo ng baryo, ay may nakita kaming isang luma pero magarang bahay na gawa sa antigong mga kahoy. Para siyang hotel sa sinaunang panahon, pero maganda naman talaga. Wow! That's so creepy! And at the same time, beautiful. Diyan na kaya tayo magtanong. Hur, stop the car, please. Awit sa'yo, te. May pa-stop the car ka pa, ha? O sige na, ito na. Nangwawarsya ka lang rin talaga no? My bad. I'm just so excited, you know. Nagtatawanan kaming huminto sa gilid ng nasabing ala hotel house. Magkakasabay kaming bumaba at pumasok sa loob nito. Sinalubong kami ng ngiti ng isang matandang lalaking medyo maputla na may kulay abo ang mga mata. Magandang araw po. Ba, mga bisita. Bihira ang dumaraan dito sa Barrio Silim, Halat maupo muna kayo dyan sa sopa. Pagpasensya nyo na at medyo niluluma na nga lang. Pero huwag kayo mag-alala dahil wala namang surot yan. Magandang araw po. Magandang araw din sa inyo. Ako si Romeo, ang caretaker ng lugar na ito. Anong may paglilingkod ko sa inyo mga tutoy at mga ineng? Ay, ako po si Hur. Ito naman po si Ben, si Dina at Vona. Pasensya na po, Mang Romeo. Meron kasi sana kaming pupuntahan na lugar Kaya lang, walang signal dito sa area kaya hindi na rin namin matukoy. Pero nakita namin ng mga kasama ko na maganda tong lugar ninyo dahil malapit lang sa dagat. Pinauupahan niyo po ba ito? Mukha kasing hotel Itabang-tama kayo ng napuntahan. Nandito kayo sa Barrio Silim at sinasabi ko sa inyo na mag-i-enjoy kayo sa lugar na ito. Kaya kung pipiliin yung manatili na lang dito kaysa doon sa talagang pupuntahan nyo, ikagagalak ko. Sige po. Sasabihan ko muna itong mga kasama ko. I'll go for it. Like what Mang Romeo said, this place is so very Instagrammable. Like, you know, guys, aesthetic. Ikaw Dina. Go si Vona, kaya go na rin ako. I love you, sis. To the 5th power. I love you too. Ikaw naman, Ben. As if, may laban naman ako sa dalawang babae na yan. Saka, maganda yung place pati tong tuluyan ni Mang Romeo Kaya, gin na rin ako, pre. Okay, so, done deal tayong lahat, Kung gano'n sige. Hahanapan ko na kayo ng magandang kwarto na sasakto sa inyong 4. Nang magkatinginan kami ng matandang lalaki,
ay nakita kong tila kumislap ang mga mata niyang kulay gray. Hindi ko alam kung bakit, pero pagngiti niya ay para akong nangilabot. Pakiramdam ko ay may pakahulugan ng ngiting yun, Kabanong. Hindi ko na lang masyadong pinagtuunan muna ng pansin dahil tuwang-tuwa din naman ang mga kasamahan ko. Habang naghihintay kami, ay naglalaro-laro muna ako ng cellphone ng mga offline games. Maya-maya pa'y bumalik na si Mang Romeo at sinabihan na nga kami na sumunod sa kanya. Sa ikalawang palapag ng mala-antigong bahay niya kami dinala at pinapasok sa pinakamagarang silid. Namangha talaga kaming apat dahil sa purong mga antigo ang naroon. Nakakabilib na napangalagaan nila ang ganito katatandang mga kagamitan. Sa isip-isip ko nga, kapag binenta nila ang mga to, siguradong yayaman sila ng husto. Magpahinga na muna kayo mga tutoy at ideng. Yung patungkol sa bayan kahit ibigay nyo na lang kung aalis na kayo. Sige po, Mang Romeo. Maraming salamat po. Mamaya rin, tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na. Libre rin kasi ang pagkain dito sa amin. Oh? Talaga po? Oo, pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kami mahal maningil sa upa. Dahil bibihira lang din naman ang napapadpad dito sa lugar namin. Baka naman po malugi kayo niyan, Mang Romeo. Ay nako, huwag kayong mag-alala. Isa nga pala, pwede rin kayong magsabi kung may gusto kayong kainin, ha? Do you have beef steak po, Mang Romeo? Ay, tatanong ko kay Logro. Siya yung taga rito, Thank you. Let me know if you have. Pero kung wala, okay lang din naman po. Adobo is my favorite. Kung ganon, yan ang una kong ipaluluto. O siya, sige na. At maiwan ko na muna kayo para makapagpahinga kayo. Mukhang mahaba-haba ang biyahe ninyo. Salamat po ulit. Matapos naming kumaway at magpasalamat na magkakaibigan, ay lumabas na nga ng silid si Mang Romeo. Nagkanya-kanya na kaming apat pagkatapos nun. Si Dina at Vona ay nagpicture-picture. Si Ben ay nahigalang sa malambot na kama habang patuloy na naglalaro ng offline games. Ako naman ay naupo lang sa nilulumang couch. Nagtingin ako kung may signal na, pero wala pa rin talaga. Naglaro na lang din ako ng Tetris na pampalibang hanggang sa hindi ko rin namalayan na nakaidlip na ako. Nagising na lang ako nang marinig na may kumakatok sa pinto. Malapit kasi ang pwesto ko ron. Tumayo ako at tumingin sa mga kasama kong parang bising-busy pa rin. Pagbukas ko ng pinto, ay bumungad nga si Mang Romeo na nakangiti na. Nakaready na yung para sa hapunan. Pwede na tayong kumain. Hapunan? Oo, gabi na iho. Ay, nako, ang haba rin pala ng pagkaidlip ko sige po, susunod na lang po kami sa baba. Salamat po, Mang Romeo Sige, bilisan nyo lang ng kaunti dahil pangit kumain ng malamig. O paano, mauna na ako sa baba, ha? Sige po, salamat po ulit. Pag-alis ni Mang Romeo ay tinawag ko na nga ang mga kasama ko. Pagkatapos naming mag-ayos ng mga sarili, ay dumiretso na kami kagad sa dining area ng magarang bahay. Pagkaupo ay hinatagan na kagad kami ni Mang Romeo ng mga pagkain. Kasama niya ang isang matangkad na lalaking may pagkabrusko ang itsura. Naka-apron yon kaya naisip kong baka ito yung tinutukoy na Logro ni Manong. Pagbukas ng takip ng ulam ay humalimuyak kagad ang bango nito. Lahat kami ay napasinghap sa tuwa. Dahil talaga namang napakasarap, amoy pa lang. Wow! Amoy pa lang, it's so masarap na! And there's chicken nuggets pa! Thank you very much! You know that I love chicken nuggets! Si Logro ang nakaisip niyan. Ang lalaking brusko kanina. Siguradong magugustuhan niya yan.
At meron din pala diyang mangga para may panghimagas kayo. Wow! May I try it first, Mang Romeo? Ay, oo naman. Guys, it's so awesome! It's so sarap! I like this mango! Hala, si OA siya oh. Sa masarap naman talaga. Bahala ka kung ayaw mo. Sige na, maghapunan na muna kayo habang mainit pa. Masasarap ang mga yan at magpakabusog kayo. Sabay na po kayo sa amin, Mang Romeo. Ay, salamat pero hindi pa oras ng pagkain namin. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? May sinusunod kasi kaming oras dito. Lalo na sa katulad kong may edad na. Sige lang at magpakabusog lang kayo. Paano? Maiwan ko na muna kayo dyan ha. At kung may kailangan pa kayo, nandun naman si Logro sa kusina. Tawagin nyo lang siya. Opo, maraming salamat po ulit. Katulad ng nakasanayan, nagdasal na muna kami bago magapunan. Maya-maya, habang kumakain ay napansin kong tila kakaiba ang kapaligiran sa labas. Nakaharap kasi ako sa malaking bintana kung saan tanaw ang kabilang parte ng lugar. Ang mga kapunuan. Sa kabila naman, kung saan nakaharap sina Ben at Vona, ay ang bandang beach. Nung unay, inakala kong guni-guni lang ng aking mga mata ang nakikita kong mapupulang bagay na parang kumukurap-kurap sa kapunuan. Subalit, nang mag-focus na ako sa dakong yon, ay nasiguro ko na mga mata yon ng kung anong mga hayop. Hoy, bakit titig na titig ka sa labas? Nakita mo ba sa labas yung mga mapupulang mga Ano? Mapupulang mga ano? biglang nawala eh. Hayaan mo na. Guys, pwedeng humingi ng tubig? Naubos na tong nasa pitchel, oh. Ako na lang ang hihingi kay Kuya Logro. Tumayo ako kabanong at nagpunta sa kusina. Pagdating doon, ay naabutan ko ang tagaluto na tila abala. Hindi ko alam kung naghihiwa siya o kung may anong ginagawa. Tatawagin ko sana siya pero napansin kong wala siyang kahit anong anino. Napakunot ako ng noo, kasunod ng pagkusot ng mga mata. Pero wala talaga siyang anino, kabanong. Hindi ko tuloy alam kung anong mararamdaman. Nagulat na lang din ako nang mapansing nakaharap na pala siya sa akin. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba nang makita ang mga mata niyang kulay aburin. Kakaiba siya kung makatingin na parang ako'y kakainin ng buo. Kaya sinadya kong ibaling sa iba ang atensyon ko. Manghingi lang sana ako ng tubig. Wala na kasi kaming... Napatalon ako ng bagya nang ilapag niya sa harapan ko ang isang pitsyel na may lamang tubig. Pagkalaon ay tumalikod na siya ulit at itinuloy ang kung anumang ginagawa niya. Salamat ah. Tumingin ulit ako sa ibaba pero wala pa rin talaga siyang anino. Kaya dali-dali na akong bumalik sa dining area. Nawala tuloy ako sa concentration pero na-enjoy ko pa rin naman ang pagkain. Maya-maya pa, pagkatapos namin maghapunan ay dumating rin kagad si Mang Romeo. Pinagmasdan ko ang ilalim niya at nagulat din ako dahil katulad ni Kuya Logro ay wala rin siyang anino. Nanlaki ang mga mata ko kabanong sa pagkabigla. Hindi ko rin namalayang napansin din pala ako ni Dina. Okay ka lang? Dina, tingnan mo, walang anino si Mang Romeo. Katulad ni Kuya Logro kanina. Talaga? Oo, tingnan mo. Meron naman na. Ha? Paano meron? Wala talaga... meron nga. Pero kanina, wala yan eh. Aba, naubos yun na ang ulam ah. Salamat at nagustuhan niyo ang hinain ni Logro sa inyo. Salamat rin po. Iwan niyo na lang at kami na ang bahala dyan. Mang Romeo, thank you so much.
Sana merong beefsteak para bago kami umalis, di ba guys? Ay, sige. Sasabihin ko kagad sa inyo kung meron. Salamat po ulit. Aakyat na po kami. Pagngiti sa akin ng matandang Ginoo, ay napansin ko na naman ang tila pagbabago ng kulay ng mga mata niya. Sinabayan pa ng ngiting tila makahulugan na dahilan ng pangingilabot ko nang hindi ko rin alam kung bakit. Habang paakyat kami sa ikalawang palapag, ay muli akong napatingin kay Mang Romeo. At muli na naman ngang nawala ang anino niya. Dito ko biglang naalala ang sinabi sa akin noon ng isang kakilala tungkol sa mga nilalang na walang anino. Nang nasa kwarto na kami, nagkaayaan ng lahat na mag-inom at pumunta sa dalampasigan. Naipaalam din naman kasi kay Mang Romeo kung pupwede at pumayag naman ang matandang lalaki. Basta wag lang masyadong mag-iingay at magpapahating gabi. Naunang lumabas sina Dina at Vona. Naiwan naman kami ni Ben dahil kinuha pa niya ang alak na daladala. Pero nagulat ako dahil pagbukas ng bag, tumambad sa akin paningin ng iba pang gamit maliban sa alak. Oh, ano yung dala mo, Ben? Look ng titing. Nagkapalit yata kami ng bag ng tsuhin ko ah. Kaya pala kanina pa yung tawag ng tawag nung nasa biyahe tayo. Hindi ko lang sinasagot kasi nauurat ako ron eh. Bakit? Sundalo ba yung tsuhin mo? Oo, nakita mo na yata yun eh. Si Uncle Jamin, 3 wine tsaka black label pa naman yung dinala kong alak. Lak din ng titing oh. Pati yung mga damit ko, nandun. Paano natin kukontakin yun ngayon? Wala pa namang signal dito. Tsaka, delikado yung laman ng bag niya. 6 na baril to eh oh. Tapos mga granada, soldier's knife, at mga magazine ng baril. Plus emergency kit tulad nitong pangkuryente saka flashlight. Sundalo ba talaga yung Uncle Jamin mo o assassin? Ewan ko. Basta, ayaw ko sa ugali na mayabang na yun eh. Wait. Hindi mo man lang ba naramdaman yung bigat? Hindi ko na nga naisip yun. Pare-pareho kasi kami ng bag tapos nagmamadali pa ako dahil ayaw ko nang makipag-usap sa kanya eh. Kaya bumuhat na lang ako ng walang sabi-sabi. Ay naku, nakakaurat tuloy eh. Hayaan mo na. Wala na tayong magagawa dyan eh. Dahil walang signal dito. Bukas, maghanap na lang tayo ng signal para makontak siya. Ang iniisip ko pre, yung alak. Takti. Alak pa talaga yung iniisip mo, ha? Huy! Ben! Hur! Bilisan nyo kaya! Kanina pa kami rito sa baba, oh! Daig nyo pa kami mga girls kumilos, ah! Faster, guys! Please! Napakibit na lang ako ng balikat habang nakatingin kay Ben. Pagkalaon ay kinuha ko ang isang flashlight para meron kaming magamit. Pagbaba namin ay nagulat din kami dahil may hawak na sina Dina at Vona na alak. Lambanog daw to na binigay kanina ni Kuya Logro bago umalis. Nandoon na rin ang mga pitchel, baso at iba pang kailangan namin katulad ng water container, pulutang mga prutas at snacks na baon-baon ng mga babae. Lumabas na kami at tumawid sa kabila sa dalampasigan. Madilim pero napakaaliwalas ng paligid. Sobra-sobra rin ang katahimikan kaya malakas naming naririnig ang hampas ng alon sa pampang. Medyo nagtataka lang dahil wala talagang mga tao. Wala ring ibang ilaw ng bahay. Merong malinaw pero nasa may kalayuan. Siguro mga 1 kilometro pa yon kapag nilakad namin. Naupo at pumwesto kami sa malapit sa pangpang habang nag-aayos sila at naghahanap-hanap ako ng mga tuyong kahoy o dahon na pupwedeng sunugin. Magbo-bonfire kasi kami na pinayagan din naman ni Mang Romeo. Medyo napalayo ako sa mga kasama habang naghahanap. At habang abala sila sa kasiyahan, ako naman ay abala rin sa pag-check ng mga pangsiga. Gamit ang flashlight,
ay nagtingin-tingin pa ako hanggang sa may maaninag akong tila gumagalaw mula sa hindi kalayuan. Saglit akong napahinto habang itinututok ang flashlight sa isang halaman. Maya-maya pa, meron na namang kumaluskos sa isa pang halaman. Doon naman nabaling ang atensyon ko. Hanggang sa makakita na ako ng mga pares ng namumulang mga mata. Nung una ay isang pares lang, pero kalaunan ay unti-unti na ring sumibol ang iba pa. Hanggang sa humigit na to sa 5. Napatras ako at napitiwan ang mga hawak na pangsiga hanggang sa meron akong nabundol sa likuran. Pagharap ay nagulat pa rin ako at napatingala. Ang nabunggo ko pala ay si Kuya Logro. Ay, Kuya Logro, ikaw pala yan. Pasensya na ha. Bigla-bigla ka rin kasing nasulpot eh. Napasunod na lang ako sa kanya ng tingin dahil di niya pinansin ang mga sinabi ko. Naglakad na siya palayo hanggang sa tila maglaho na lang din sa dilim. Nawala na rin ang namumulang pares na mga matang nakita ko, kaya dali-dali na akong bumalik sa mga kasama ko. Sapat na rin naman na ang mga nakuha kong panggisa. Nang magka-bonfire na, ay mas lalo kaming umingay, na parabang pag-aari namin ang buong lugar. Habang nakakasiyahan, ay medyo hindi naman ako mapakali dahil sa mga nakita ko kanina. Pangalawang beses ko na kasing nakita yung mga matang namumula na yon, kaya medyo nag-aalala rin ako. Hindi ko lang masita ang mga kasama ko dahil kitang-kita naman na nag-i-enjoy sila. Halos nangalahati na ang lambanog kaya tinamaan na rin ang mga kasama ko. Ako kasi, dinadaya ko lang sila. Pakunwari akong umiinom pero ang totoo ay tinatapon ko lang naman talaga. Pagsapit ng 10:00 ng hating gabi ay natigilan ng mga kasama ko sa kasiyahan. Bigla na lang kasing may tumunog na kampana mula sa hindi kalayuan. Oh my! There's kampana somewhere here. So, ibig sabihin, may mga kabahayan pa malapit dito. We might get there tomorrow. Or right now. Right now talaga? Tingnan mo nga yung sarili mo. Lasing na lasing ka na, Bone. I'm not drunk. I can drive my car pa nga eh. Actually... Okay to mo? Hindi ka nga marunong mag-drive eh. At saka, wala kang kotse, no? Basta. I wanna go there. Eh di mag-isa kang pumunta ron. Tama na yan, baka magkapikunan pa kayo. I hate you, Ben. Hate na hate talaga kita. Eksaktong pagkasabi nun ni Vona ay natapos na rin ang tunog ng kampana. Pero nakarinig naman kami ng nakakakilabot na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Hindi ko na lang ipinahalata pero nangilabot talaga ako ng husto kabanong. Tumayo ako at inagak na silang 3 na pumasok sa loob. Nakita ko rin kasi ang ilang ibon sa kapunuan na malapit doon. Naglipara na mga ibong nagpapahinga na tila natakot din sa kakaibang alulong. Pero kahit anong aya namin ni Dina ay ayaw pa rin magpaawat ni Vona at Ben. Nakakasagutan na nga talaga sila at hindi rin naman namin alam kung bakit. Mabuti na lang ay dumating si Mang Romeo. Natigilan kaming lahat at napatingin sa matandang lalaki. Mawalang galag na sa inyo mga iho at iha. Tumunog na kasi ang kampana. Mas maigi kong nasa loob na kayo. But we're still enjoying the night, Mang Romeo. Pwede po ba kahit until 12 midnight? Please? Pwede naman. Pero inuunahan ko na kayong balaan, mga iho at iha. Hindi ko na kargo kapag may nangyari sa inyong hindi kaaya-aya. Ano pong ibig niyong sabihin na hindi kaaya-aya, Mang Romeo? Hindi ko rin alam. Basta sinabihan at pinaalalahanan ko na kayo, ha? Oy, sige na. Mauuna na ako sa loob.
Hindi ko ikakandado ang pinto. Kayo na lang ang bahalang mag-lock noon pagpasok ninyo. Oho, sige po. Maraming salamat po. Nagsalitan ako ng tingin kay Mang Romeo pati kay Vona at Ben na nagtatalo pa rin. At nang mawala na sa paningin namin na matandang caretaker, ay lumapit ako sa mga kasama ko. Kinuha ko ang lambanog at binuhos ang laman nito habang nakatingin silang lahat. Uy! Ano ba yan? Ang dami pa nun ah! Pumasok na tayo sa loob. Narinig nyo naman yung sinabi ni Mang Romeo, di ba? You're being a killjoy, ha? Whore, nag-e-enjoy pa nga tayo eh. May bukas pa naman eh. But I want to enjoy my life right now. Paano kung hindi na ako magising bukas? Bahala na nga kayo sa buhay nyo. Kung magiinom kayo tapos ilalagay nyo lang din sa mga ulo nyo. Kapag ganyan kayo ng ganyan na para kayo mga bata eh, uling sama ko na to sa inyo. Dahil sa sinabi kong yon, ay tila natauhan sila. Tumingin sila sa akin at magkakasunod na nagsorry. Kahit papaano naman, ay ramdam ko ang respeto nila sa akin bilang katrabaho at kaibigan na rin. Sa tagal na rin kasi namin magkakasama, halos ako na ang pinakatumatayong kuya-kuyahan nila. Ako kasi ang pinakamatanda sa aming apat. Nang magkaunawaan na ang lahat, ay sabay-sabay na kaming nagligpit ng mga gamit at pumasok na sa loob. At dahil ako ang nahuli, napalingon pa ako sa likod at kitang-kita ko talaga na merong dumaan na alam kong hindi ordinaryong nilalang. Napansin ako ni Dina na nasa unahan ko. Pagsitan niya sa akin, pasimple lang akong ngumiti at pumasok sa loob ng magarang bahay. Pero ang totoo ay nangilabot ako dahil nakita ko talaga ang namumulang mga mata ng nasabing nilalang na hindi ko rin mawari. Kinandado ko na kagad ang pinto at sumunod na kagad ako sa mga kasama ko sa aming silid. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, kahit napakalalim na ng gabi ay tila hindi pa rin ako madalaw ng antok. Hindi ko rin maintindihan pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid. Kahit pa sa malamig ang simoy nito, nakatingin ako sa bintana dahil malapit dito ang higaan ko. Nakapagtataka lang din dahil parang walang ingay ng alon sa dalampasigan. Pakiramdam ko tuloy, parang tumitigil ang oras. Dahil hindi mapakali, lumabas ako sa veranda para magyosi. Sa tagal ng panahon, ngayon ko na lang talaga ginawa ito. Nagbabaon ako ng sigarilyo pero hindi ako madalas magganito. Habang humihit-hit buga, ay tinatanaw ko ang katahimikan at kadiliman ng lugar. Hanggang sa dulo ng tabing dagat ay may naaninag akong mga tao. Nakatayo sila at tila hindi mga gumagalaw. Alam kong mga tao sila pero hindi ko maaninag ang mga mukha. Kaya hindi ko rin tuloy masabi kung nakaharap sila sa akin o nakaharap mismo sa dagat. Nakakita rin ako ng ibang tao. Ano kayang ginagawa nila? Hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil nakarinig na ako ng kakaibang huni ng kung anong hayop mula sa hindi kalayuan. Pagkatapos ay nagtakbuhan ng mga taong nasa dalampasigan. Nagulat din ako dahil ang bilis nilang magsitakbo na parang hindi mga normal na tao. Nang mawala na silang lahat, ay bumalik na ako sa loob ng kwarto at sinara na ang pinto ng veranda. Pahiga pa lang ako nang makarinig ng mahihinang pagkatok. Eksakto na naalimpungatan din si Ben kaya napatingin ako sa kanya. Pre, narinig mo ba yon? May kumatok, di ba? Tulog mo na yan, pre. Sabog ka lang. Pasaway. Humiga na ako tinawi paloob ang kortinang nasa tapat ko. Pagkatapos ay tuloy-tuloy na ang aking pagtulog. Kinabukasan, ang akala ko talaga ay sobrang aga pa dahil makulimlim pa rin ang kalangitan. Paghawi ko ng bintana. Pagtingin ko sa labas, ay may iilang tao na roon at nakapagtataka na nakatingin sila sa akin mismo. Napakunot na lang ako ng noo hanggang sa umalis na sila at nag-iwan pa ng ngiting makahulugan. Pagkadaka ay nilingon ko ang kama ng mga kasama ko. Nakahiga pa rin kasi sila
pero mga gising na rin maliban kay Vona na humihilik-hilik pa. Anong oras na ba talaga? Parang makulimlim pa sa labas Pero dito sa cellphone ko, 10:00 na. 10:00 na nga rin dito sa akin eh. Ibig sabihin, makulimlim lang. Parang kahapon pa makulimlim Oo nga no. Baka masama talaga ang panahon. Pero wala namang bagyo, di ba? Nung nag-check tayo sa weather forecast. Malay natin. Uy, good morning guys. Sakit ng ulo ko, grabe. Alak pa more. Pag na kayo magiinom Hindi naman ako nalasing Yun ang nalasing si Vona, tulog na tulog pa rin. Hindi ka nga nalasing. Papagpatol ka naman. Sorry naman pre. Tara, bumaba na muna tayo. Hayaan na lang muna natin si Vona matulog para makabawi yan. Siguradong mas masakit ulo sa akin yan. Tumayo na nga kaming tatlo at nagpunta sa dining area. Pero pagdating doon, ay di namin nakita si Mang Romeo at kahit si Kuya Logro. Sa halip ay may iniwang sulat sa mesa ang Ginoo na kaagad kong kinuha at binasa kasama sina Ben at Dina. Ikalawang araw na makulimlim na panahon kaya huwag yun ang hanapin pa ang araw. Kapag hinanap nyo ito, ay baka hindi nyo na makita ang mga sarili nyo. May almusal dyan sa kusina na niluto ni Logro para sa inyo. Kainin nyo na lang habang wala pa kami. Tuwang-tuwa si Dina at Ben nang mabasang tungkol sa almusal. Pero ako, mas inunawa ko ang naunang sinabi sa sulat. Dahil dito ay nagsimula na naman ang kaba sa aking dibdib. Napaisip na naman ako sa mga bagay-bagay. Hindi ko na lang din muna masyadong inisip dahil nagugutom na rin talaga ako. Kumain na nga kaming tatlo at di pa man kami natatapos ay nakarinig na kami ng ingay sa labas. Napasilip kaming tatlo sa bintana. Dito namin nakita ang nasa 6 na taong dumaraan na parang nagpuprosisyon. Isa sa kanila ay tumingin sa amin at ngumiti ng makahulugan. Napalunok ako ng laway kaba nung pagkakita sa maputlang mukha ng nasabing ginang. At nang mapatingin ako sa ilalim nila, napansin ko na naman na wala silang mga anino. Wala silang mga anino? Uy, tingnan nyo walang anino. Anong wala? Ano ba yung mata mo pre? Munggo? Wala talaga. O di ba? Natigilan ka. Meron di ba? Kung wala yung mga anino, nasa 2 lang yan pre. Sabi ng tiyo ko sa probinsya namin, kapag wala raw anino ang tao, kung hindi multo baka aswang. Wala naman sigurong multo o aswang sa ganitong kagandang lugar di ba? Naalala ko na naman tuloy yung sinabi sa akin noon tungkol nga sa pagkawala ng anino ng isang tao. At sa unang pagkakataon kabanong, kahit sanay naman ako sa mga kababalaghan, pero hindi ko pa rin maiwasang hindi kabahan. Nang nawala na ang mga taong yon, ay bumalik na nga ang mga kasama ko sa pag-aalmusal. Pero nawala naman ako ng gana. Uminom na lang ako ng maraming tubig at nagilamos ng muka sa banyo. Pagkatapos naming mag-almusal ay nagdesisyon kami na lumabas muna para maggala-gala. Hinayaan lang namin si Vona na natutulog dahil ayaw talaga ng babaeng yun nang naiistorbo siya. Habang tinatahak namin ang daan papunta sa mga kabahayan ay panay ang pag-video ni Dina. Kami naman ni Ben ay tumingin-tingin lang din sa magandang kapaligiran. Pareho kasi naming iniwan ang mga cellphone namin para i-charge. Sayang to. Wala si Vona. Palasing-lasing kasi kagabi. Yan tuloy. Patulog-tulog siya ngayon. Kaya nga ang aesthetic pa naman ng lugar. At ganitong-ganito yung gusto niyang mga places. Kaya nga, kagabi pa yung nakikipagtalo na gusto niyang puntahan yung simbana nagpatunog ng kampana. Sayang talaga. Ang perfect ng place. Perfect para sa patay. Natawa sila sa sinabi kong yon kabanong, pero ang tawa nilang yon
ay mabilis ding naputol nang mapansin naming nakatitig sa amin ng 3 matatandang babae sa may kanto. Nakatayo lang sila doon habang walang imik at nakatanga lang sa amin. Kahit niyukuran na namin at binati, hindi man lang sila natinag. Kaya nagtuloy-tuloy na lang kami. Pero paglagpas sa kanila, pagsulyap ko ay nangilabot na naman ako dahil sa kakaibang ngiti ng mga matatandang babae. Para yung nakakaloko na ewan. Nagdire-diretso na nga kami hanggang sa marating ang mga kabahayan. Dito nga namin nakita ang maliit at nilulumang simbahan na may kampana sa pinakatuktok. Dito rin namin nakilala si Kuya Boy, isang mangingisda na kamukhang kamukha ni Kuya Logro. Ang akala nga namin nung una ay siya talaga yun. Pero nang makita naming bulag ang kanang mata niya, ay napag-alaman naming ibang tao nga. Ay na pala yung sinasabi ni Logro ng mga tagalabas. Opo, kami nga po. Ang totoo niyan naligaw lang po kami. Naligaw? Walang naliligaw dito sa Barrio Silim. Ano pong ibig niyong sabihin? Napunta kayo sa lugar na ito dahil may humiling na mapunta kayo rito. Hindi yun aksidente. Naniniwala ba kayo na walang aksidente sa mundong ito? Ang lahat ay itinakda? Oo, siguro po. Depende po yata. Walang depende rito sa Barrio Silim. Ang lahat dito ay may basihan at nakabase ang buhay ng bawat isa sa kung paano siya makikiayon sa mga makakasalamuha niya. Pasensya na pero wala po akong maintindihan Sulitin nyo na mga araw na narito kayo. Ikaw, matabang lalaki. Nararamdaman mo na ba? Ha? Ano po yun? Ano raw guys? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit malilim palagi rito? Oo nga po. Bakit nga po ba malilim sa lugar na to? Parang hindi sinisikatan ng araw. Malalaman nyo rin yan kung bakit. Kapag lumagpas na ang 24 oras, mararamdaman nyo na ng paunti-unti ang mga sinasabi ko. Salamat po. Sige po, aalis na po kami, Kuya Boy. Salamat po sa pakikipag-usap sa amin. Nauna na nga maglakad sina Dina at Ben dahil tila hindi nila nagustuhan ang mga sinabi ng Ginoong mangingisda. Ako naman, may gusto pa talaga akong itanong pero naunahan na lang din ako ng takot. Nang palayo na kami, lumapit si Kuya Boy at tinawakan ako sa braso. Nagulat naman ako at hindi kaagad nakapalag. Sinubukan kong alisin ang pagkakahawak niya pero nang magtama ang aming mga mata ay mabilis na gumapang ang kilabot sa buo kong pagkatao. Para akong naistatwa lalo na makita ang pagbabago ng kulay ng mga mata niya. Habang may oras pa, umalis na kayo bago magtakip silim. Habang may natitira pang katauhan sa loob-loob nyo. Pinilit kong makakawala at pagkadaka ay patakbo ko siyang inalisan at hindi na nilingon pa. Nang makita naman ako ni Dina at Ben na humihingal ay nagtaka sila. Hindi ko na lang din sinabi ang totoong dahilan, pero kabadong-kabado ako. Dinig na dinig ko pa nga rin ang tibok ng dibdib ko na parang luluwa na sa sobrang bilis. Nang nasa tapat na kami ng tinutuluyang bahay ay napahinto kami matapos makita ang ilang tao na nasa tapat ng dalampasigan. Nakita ko na naman na wala silang anino kaya kinabahan na talaga ako. Hindi na normal ang ganito. Hindi na ito guni-guni dahil ilang beses ko nang nakikita na nawawala ang anino ng karamihan ng mga tao rito. Siguradong may kakaiba talaga. Ginawa ko na nga ang isa sa mga sinabi ng kakilala ko patungkol nga sa mga taong walang anino. Tumuwad ako at pinagmasdan ng mga taong yon, pero bago ko pa sila makita ay tinapik na ni Ben ng malakas ang puwet ko. Hoy! Ano yung ginagawa mo, ha? Bakit ka tumutuhad-tuhad dyan? Teka, nasan si Dina? Ayun, nauna na siya pumasok doon sa loob. I-check niya raw si Vona kung gising na. Ang tanong ko naman ang sagutin mo kasi,
Bakit ka nga tumutuwad-tuwad dyan, ha? Ha? Ano kasi, susubukan ko lang sanang tingnan yung mga tao rito nang nakatuwad ako. Sabi kasi nakakilala ko, sa ganun daw kasi malalaman kung aswang o maligno o basta hindi normal na tao yung isang nilalang. Langya ka, pre. Para ka naman tulonggis dyan. Nagpapaniwala ka pa rin talaga sa mga ganun. Parang ikaw yung may hangover sa atin, eh. Narinig mo naman yung sinabi ni Kuya Boy, di ba? Hindi ka ba natatakot doon? At saka, kagabi ko pa nakikita na wala silang mga anino. Hindi mo ba nakikita yon? Sa tingin mo kung nakikita ko, nandito pa ako sa lugar na to? Baka naulan na ako sa iyong umalis dito. Alam mo, masyado ko lang napaparanoid, eh. Enjoy na lang natin yung lugar. Di ba yun naman ang usapan natin? Kaya nga tayo nagbakasyon, para mag-enjoy. Pero ikaw naman tong kung ano-ano mga pinaggagawa dyan. Sit back, relax, and enjoy the moment, man. Oo nga, no? O sige, pasensya na, ha? Pero kung gusto mo pa rin talaga malaman ng totoo, makikita mo naman sa mukha nila yan, kapag wala silang kanal sa ilong na tinatawag. Kaya lang, sabi ko nga sa'yo, mag-enjoy tayo sa halip na takutin ng mga sarili natin. Ay, tsaka nga pala, samahan mo muna ako makahanap ng signal para matchat o matawagan ko si Uncle Jamin. Baka umuusok na ilong nun sa galit, kasi hindi niya ako makontak. Pumasok na nga kami sa loob pero napasulyap pa ako sa mga tao kanina. Nagtatawanan sila pero nang mapatingin sa akin ay biglang sumeryoso ang mga pagmumuka. Pagdating namin sa loob ng kwarto ay wala si Vina sa kama niya kaya nagtaka kami. Tinanong daw kanina ni Dina si Kuya Logro sa kusina na naroon na. Ang sabi ay nag-almusal lang at lumabas. Napakibit na lang kami ng balikat. Inayan na rin namin si Dina para nga pumunta sa area na may signal. Pero tumanggi siya. Magpapahinga na lang daw muna siya dahil medyo antok pa siya. Nagbiyahe na nga kami, Kabanong. Sinubukan namin bumalik sa dinaanan namin kahapon papuntang Barrio Silim. Pero halos 20 minutos na ang lumipas ay wala pa ring signal. At ang mas nakapagtataka ay parang napakalilim pa rin ang paligid at tila hindi namin nakikita ang hangganan ng baryo. Parang kanina pa tayo. Wala talagang signal. At saka yung arko, hindi ko pa talaga nakikita, Oo nga, pre. Naliligaw na naman yata tayo. At saka, ang lilim-lilim pa rin, oh. Parang may kakaiba talaga. Ay, putot ko, tsinta! Napahinto ang sasakyan nang hindi sinasadyang mabundol ko ang isang maliit na kambing na biglang tumawid. Sa lakas ng impact ay nayupi ang unahan at tumalsik sa malayo ang nasabing hayop. Gulat na gulat kaming nakatinginan ni Ben at nang tatangkay na naming lumabas para tingnan sana yung kambing, biglang parang nagdilim ang langit. Humangin din ng malakas kaya napatingin kami sa mayabong na palayan sa magkabilang gilid ng kalsada. At gano'n na nga lang ang gulat ko dahil may mga kung anong nilalang ang mabilis na gumagapang galing doon. Isinara ko kagad ang nakabukas na bintana at inatras ang sasakyan. Kaya hindi na namin nakita ni Ben kung anong nilalang yon. Nagmaniobra na rin ako dahil sa kaba at nag-drive pabalik. Oh, bakit ka bumalik? Di pa nga tayo nakakahanap ng signal, pre. Pasensya na, pre, ha. May mga nakita kong parang gumagapang sa magkabilang palayan, Hindi ko alam kung papunta yun sa atin o dun sa kambing na nasa gasaan. Wala naman ako nakita, pre, Hangin lang yon. Nakita mo bang nagdilim kanina? Parang may kakaiba talaga sa lugar na to, pre. Palagay ko dapat sundin natin yung sinabi ni Kuya Boy, Umalis na tayo sa lugar na to. Baka kapag nagtagal pa tayo dito, kung ano na mangyari sa atin. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit napaparanoid ka ng gusto dyan? Basta, kakaiba yung pakiramdam ko. Mas maigid na rin na sundin yung instinct kaysa magsisilang din tayo sa bandang huli. Napailing na lang si Ben, pero pansin ko sa mukha niya ang pagkadismaya. Naiintindihan ko naman na kailangan niyang humanap ng signal pero malakas talaga ang kutob ko na may kakaiba.
At hindi nga ako nagkamali, Kabanong. Dahil pagbalik namin, nasa tapat na ng magarang bahay si Dina at hindi mapakali. Bumaba kagad kami ng sasakyan at nilapitan siya na biglang umiyak. Oh, bakit? Natutulog ako kanina, tapos bigla ko nalang napanaginipan si Vona. May masamang nangyari sa kanya. Paggising ko, wala pa rin siya. Nag-aalala na ako. Sus! Panaginip lang pala eh. Alam niyo naman yung taong yun, masyadong wild and free. Nandyan lang yun sa tabi-tabi. Baka nakikipagharutan na yun sa mga lalaking lokal dito. Seriously, Ben? Yan talaga ang sasabihin mo? I'm just stating the facts. Ganun naman talaga siya, di ba? Kung ikaw wala kang concern sa isang tao, manahimik ka na lang pwede. Matulog ka na lang din o kumain at magpataba ka. Oh, bakit nagbabody shaming ka na? Alam kong mataba ako, pero hindi mo kailangang ipangalandakan. Well, I'm just stating facts. Uy, tama na nga yan. Bumalik na kayo rin sa kwarto. Ako na maghahanap sa kanya. Magpapatulong ako kay Kuya Logro. Nagluluto pa kasi siya tapos si Mang Romeo naman wala pa rin. Wag na. Makinig kayo sa akin ha. Magpunta lang kayong dalawa sa kwarto. Ikandado niyong pinto at huwag niyong bubuksan hanggat hindi ako dumarating. Kapag nahanap ko na si Vona, aalis na kagad tayo rito. Bakit? Anong meron ba? Basta, sundin niyo na lang muna yung sinasabi ko. Bilis na! Pagpasok ni Ben at Dina sa loob, ay hinanap ko na nga kagad si Vona. Kung saan-saan ako nakarating sa baryo ng mga kabahayan, pero hindi ko siya natagpuan. Kahit yung mga tao kanina ay hindi ko na rin makita. Pagbalik ko sa maliit na simbahan, wala na rin doon si Kuya Boy. Pero yung bangkang inaayos niya kanina ay naiwan lang doon. Vona, nasaan ka na ba kasi? Nagpatuloy pa ako hanggang sa makarating sa kabilang dulo ng dalampasigan. May nakita akong mga bakas ng paa papunta sa may batuhan. At sa dulo nito ay nakita kong nakasampa si Vona sa batuhan. Basang-basa at duguan ng ulo habang tila hinahampas siya ng mahinang alon. Dali-dali ko siyang nilapitan at kaagad kinarga. Nang mamukhaan niya ako ay naiyak siya bago pumikit. Vona, nandito na ako. You're safe now. Bakit ba kasi nagsususuot ka kung saan-saan lang ng mag-isa? Hindi ko rin alam kung paano ko napunta rito. Ha? Eh, ang sabi ni Kuya Logro, nag-almusal ka raw tapos lumabas. Nagising na lang ako dahil sa hampas ng alon. Tapos, may nakita akong mga taong parang nagtatawanan. Mga 5 sila. At di ko sila makilala dahil para akong hinang-hina kanina at nahihilo. Kailangan na talaga nating umalis sa lugar na ito. Tara na! Pagbuhat ko sa kanya, ay nakarinig ako ng mga yabag mula sa hindi kalayuan. Pagtingin ko roon, ay nakita ko ang nasa 4 na tao, 2 babae at 2 lalaki. Ang isa sa kanila ay may hawak na kambing. Nanlaki ang mga mata ko dahil alam kong ang hayop na yon ang nasa gasaan ko kanina. Palapit sila sa amin, kaya naman naglakad na ako palayo, pero nakarinig naman ako ng yabag mula sa likuran. Kaya lumingon ako roon. Si Mang Romeo na naglalakad palapit habang nakangiti ng makahulugan. Umiba ako ng direksyon para makita ko ang parehong mga tao. Hanggang sa nagsama-sama na silang 5. Ano nangyari kay Vona? Bakit may sugat siya sa noo at basang-basa? Nadulas ba siya dyan sa batuhan? Hindi ko po alam ang eksaktong nangyari. Kahit po si Vona, wala ring ideya. Nagising lang daw po siya rito. Siguradong may nagdala po sa kanya. May hinagdala. Hindi ba lasing na lasing siya kagabi? Baka naman nagkaroon lang siya ng halusinasyon dahil sa tama ng alak.
It's impossible. Kahit naman malakas ang hangover ko, imposibleng magha-hallucinations ako ng ganun. There's someone na nagbuhat sa akin at nagdala rito, Mang Romeo. Possible na isa sa mga taga rito or tao mo. Inaakusahan mo ba ang mga taga-baryo? O ako na nagpatuloy sa inyo ng maayos at bukas palad kung ba kayong tinanggap? I'm not saying that. Pero ganun yung pinalalabas mo, Iha. Pagkatapos ko kayong tanggapin ang buong puso, parang kami o ako pa ang lalabas na masama ngayon. Pasensya na po sa mga sinabi ni Vona. Kayo na rin naman po nagsabi na baka dala lang ng alak. Sorry po, Mang Romeo. Sige po, aalis na lang kami. Magbabayad po kami ng lahat ng mga nagastos nyo sa amin. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Umalis kayo kung gusto ninyo. Tignan lang natin kung saan kayo dadalhin ng kapalaran. Magbabayad pa rin po kami. Salamat po. Mauna na kami bumalik sa hotel para makapag-ayos na. Teka lang. Pamilyar ka ba sa kambing na ito? Po? Pinatay mo ang isa sa mga alaga ng mga taga rito. At ayon sa patakaran ng aming baryo, ang ganitong klase ng krimen ay hindi katanggap-tanggap. Ano pong ibig niyong sabihin? Kung buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Hor, let's go. We must leave this freaking place right now. As in now na talaga. Dahil sa ginawa mong yan, hindi kayo basta-basta paalisin ang mga nagawan mo ng masama. Kailangan mong palitan ng buhay ang buhay na kinuha mo. Pero hayop lang po yan at isang kambing. Ang buhay ay buhay at wala kang karapatan na lapastanganin ito. Dahil sa ginawa mong ito, ginalit mo ang mga taga-baryo. Hindi ka nila mapapatawad at wala kong magagawa kundi sundin na kagustuhan nila. Pero total, doon din naman ang punta niyong lahat sa huli. Kaunting oras na lang at malapit ng mag-24 oras ng pananatili niyo rito. Hindi niyo na matatakasan ang pagtawag sa inyo sa lugar na ito. Naalala kong bigla sa sinabi ni Mang Romeo ang mga sinabi rin kanina ni Mang Boy. Nagsimula silang humabang habang ang mga muka ay tila nakangiti na parang demonyo. Bigla na namang lumala ang lilim sa buong paligid. Pakiramdam nga namin ay parang maggagabi na. Kaya naman dali-dali ko nang binuhat si Vona at tinakbuhan sila. Pero naririnig pa rin namin ang boses ng matandang lalaki na parang nag-e-echo kasama ng paghampas ng alon sa dalampasigan. Sige! Tumakbo kayo! Tignan natin kung saan kayo pupulutin! Hindi niyo matatakasan ang sumpang nakalaan sa inyo! Nagmadali na kami, Kabanong. Pagdating sa magarang bahay, sumipat kagad ako sa bandang kusina. Nang makitang wala roon si Kuya Logro, ay pinaupo ko muna si Vona sa lumang couch. Kaya mo na bang umakyat na mag-isa sa taas? I think so. Teka, what's happening here ba? Naguguluhan ako. Saka na ako magpapaliwanag. Umakyat ka muna sa taas at sabihan mo yung mga kasama natin na bumaba na rito kagad at kunin ang mga gamit. Bilisan nyo habang tumitingin-tingin ako rito sa baba. Dahil walang pwede makapasok dito habang hindi pa tayo nakakaalis. Wait, what the hell is exactly happening here ba talaga? Natatakot na ako. This place is hell. At aalis na tayo rito. Nang marinig ako ni Vona na sinabi yon, ay nagmamadali kagad siya kahit na nahihirapan pa rin. Ako naman, Kabanong, ay tumingin sa labas. Mas lalong kumulimlim ang paligid. Kahit eksaktong 12:30 pa lang ng tanghali, ay parang dapit hapon na. Eksaktong pagbaling ko sa bandang kusina, ay nakarinig ako ng kalansing ng mga gamit. Maingat ako na nagmatsyag doon hanggang sa may makita akong isang Ginoo. Marungis at hindi ko siya kilala. Hindi siya nakaharap banda sa akin dahil meron siyang kinakalkal na sariwang karne sa loob ng ref.
Kitang-kita ko kung paano niya yun lantakan. Napansin ko rin na wala siyang anino, kaya habang tahimik ang paligid ay sinubukan ko pa rin tingnan siya ng nakatuwad. Kahit ang totoo ay nakakakaba na ang mga nangyayari. At ganun na lang ang takot ko nung makita ang totoo niyang itsura. Para siyang taong paniki na nakakadiri. Dito ko na lang nakumpirma na totoo nga, na kapag tiningnan mo ang isang tao na nakatuwad, ay makikita mo ang totoo nitong anyo. Sa gulat ko ay natumba ko kaya napatingin sa akin ang nasabing nilalang. Nang makita niyang takot na takot ako, ay bigla siyang ngumiti. Napansin ko tuloy na wala rin siyang kanal sa ilalim ng ilong. Huwag kang lalapit! Unti-unti na nga siyang nagbago ng anyo, Kabanong. Mula sa itsura ng isang normal na tao ay naging mukha na siyang paniki. Lubog ang ilong, matalim ang mga mata at namumula. Matulis sa mga tenga, nakausli ang ngipin at nakaunat ang mga balat. Lumawit din ang mahaba pero manipis niyang dila at ang mga kuko niya ay biglang tumalim. Ngumiti na naman siya kaya nakatihaya at patras akong gumapang palayo. Pero mabilis siyang lumundag kaya nagsisigaw na ako ng tulong. Pero nadambahan na ako ng aswang at pinagkakalmot sa muka. Sinubukan kong umiwas gamit ang una ng lumang sofa pero nagkabutas-butas lang to. At para makalayo ay sinipa ko siya sa ari. Napaaray naman saglit ang aswang kaya nakatsyempo ko ng pagtayo. Kaya lang, nang tatakbo na ako, ay hinawakan niya ako sa paa kaya nadapa ako. Tumama ang mukha ko sa kanto ng lumang sofa bago pa sa mismong sahig. Nakaramdam ako ng matinding pagkahilo hanggang sa makarinig na lang ako ng putok ng baril. Kaya ako napapitik sa takot. Sa isang iglap ay tumigil ang halimaw. Pagdilat at pagtingin ko sa likod ay nakahandusay na ang kalaban at wala ng buhay. Tumatagas ang dugo nito sa itim na sahig. Napatingin ako sa hagdan kung saan ko naabutan sina Dina at Vona na tila gulat na gulat. Pareho pa silang nakatutup ang bibig habang si Ben naman ay hawak-hawak ang baril mula sa napagpalit na bag ng tiyo niya. Salamat pare ah. Ano yan? Halimaw ba yan? Aswang yan. Aswang? Oh my goodness! We're all gonna die in here! Hindi tayo mamamatay rito, Vona. Aalis tayo rito. Totoo ba to o nananaginip lang ako? Saka na yung mga sinasabi nyo, guys. Tara na, habang wala pa si Mang Romeo. Nagmadali na nga kami at paglabas ay eksaktong naabutan na namin sa kabila ng kalsada si Mang Romeo. Kasama ang 2 babae at 2 lalaking may hawak ng patay na kambing. Pagkakita ni Ben sa patay na hayop ay agad niyang tinutok sa mga yon ng baril. Natunugan na rin kasi niya kung sino o ano-ano ang mga ito. Pinatuloy ko kayo ng maayos sa bahay ko. Pinakain ko kayo at pinatulog. Pero itong ikaganti nyo sa akin, pinatay nyo ang isa sa mga taga-Banya. Siya ang unang sumugod sa akin. At saka, huwag kang magkunwaring mabait. Alam ko naman na kaya mo kami pinatuloy dahil may plano ka sa amin. Ginawa nyo rin na masama si Vona. Kaya patas lang tayo, Mang Romeo. 2 buhay na ang kinuha nyo sa amin. Dahil dyan, 2 buhay na rin ang mawawala sa inyo. Pero, nagbago na ang isip ko. Dahil hindi lang 2, kundi lahat kayo ay kukunin ko. Mag-unahan na lang tayo, Mang Romeo. Matapang ka ha. Sige, subukan niyo lumapit. Matutulad kayo ron sa isang aswang sa loob na sinargo ko ulo. Sa totoo lang ha, ngayon lang ako magpapasalamat sa Uncle Jamin ko. Ngayon ko lang napagtanto na may saysay din pala yung palaging pagsasanay niya sa akin nung bata pa ako. Magagamit ko rito yung firing. Kaya huwag kayong magkakamali. Hindi niyo alam kung ano ang mga dala ko ngayon rito. Narinig niyo ba yon? Kaya walang gagalaw sa inyo hanggat hindi kami nakakalayo. Dahil sinisiguro ko sa inyo na may hindi magandang mangyayari kapag sinundan niyo kami. Nagngit-ngit na lang sa galit si Mang Romeo, Kabanong.
at tinayaan niya na kami. Pagsakay namin ng kotse ay kaagad kong binuhay ang makina at umalis sa lugar na yon. Nilingon ko pa sila sa pamamagitan ng side mirror at wala ngang gumagalaw. Pero kahit na nakalayo na kami, pakiramdam ko'y parang meron pa rin kakaiba. Parang may hindi pa rin tama na hindi ko rin maunawaan. Nakalayo na kami sa magharang bahay at mga kabahayan, pero ang kaba naming apat ay makikita pa rin sa mga mukha namin. Maya-maya pa ay nakita nga namin sa hindi kalayuan ang lumang arko. Sinyalis yun na papalabas na kami sa Baryo Silim. Pero nagulat na lang kami nang may mga taong humarang sa gitna ng daan. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Kung itutuloy ko ba ang pagmamaneho o ihihinto. Pare, iarurot mo! Alam naman natin pareho na hindi mga normal na tao mga yan. Huwag ka na mag-alinlangan. Sige, mag-seatbelt kayong lahat ah. Mas binilisan ko nga ang pagmamaneho habang natataranta ang dalawang kababaihan sa passenger seat sa pag-aayos ng kani-kanilang mga sarili. Nakikita ko matinding takot sa mga mata nila. Kaya nagpakatapang din ako katulad ni Ben. Nang malapit ko nang mabundol ang higit 3 tao, ay nagulat na lang kami na may biglang kumalampag. Malakas ang naging tunog at parang may kung anong tinamaan ng sasakyan. Napapikit kami saglit at muntik nang mauntog ang mukha ko sa manibela. Pagdilat ng mga mata ko at pagkaharap ko ay hindi ako makapaniwala sa nakita. Sigurado kong ganun din ang mga kasama ko. Nakaharang si Kuya Logro sa amin. Pinipigilan niya ng 2 mga kamay ang unahan ng sasakyan. Kahit anong pilit kong itodo ang makina, pero umiikot lang ng umiikot ang gulong na parang kumikiskis lang sa kalsada. Pagkalaon ay nakarinig kami ng malakas na pag-ungol. Ungol na parang galing sa kailaliman ng lupa. Sabay-sabay din naming nakita kung paano siya magpalit ng anyo bilang isang halimaw. Unti-unting napunit ang kanyang damit at halos panloob na lang ang natira. Tumubo ang nangingitim na mga balahibo na tila lubulukob sa kanyang katawan at mukha. Nanlisik ang mga mata niyang namumula. Umusli ang matutulis na pangil. Naglalaway na dila at patayong tenga na parang sa aso. Umaba din ang nguso at ilong niya, saka umungol ng pagkalakas-lakas habang pinipigil ang sasakyan. Dahil dito ay nakita kong umusok na ang unahan ng kotse na parang nag-overheat. Mas lalong nataranta ang mga kasama ko, lalo na ang mga kababaihan. Narinig kong nag-iiyakan na sina Dina at Bona. Anong nangyayari, pre? Itodo mo na! Kanina pa nakatodo, pre. Sadyang malakas lang si Kuya Logro. Ano nang gagawin natin? Umuusok na rin yung unahan ng kotse, oh. Baka umapoy pa yan at madamay tayo rito. Lumabas na tayong lahat, guys! I don't wanna go outside. Papatayin tayo ng mga yan kapag lumabas tayo rito. Pero wala nang ibang paraan eh. Mga kasama, hindi ko po. Kapit, guys! Gulat na gulat at takot na takot kaming apat ng tila iangat ni Kuya Logro ang unahan ng kotse. Pagkalaon ay sa kanya to hinawi pakaliwa. Dala na rin ng takot at pagkataranta kaya hindi ko na nakontrol ang manibela. Bigla na lang din kasing namatay ang kotse. Gawa na matinding pag-usok na parang aapoy na. Bumalandra kami sa kanang bahagi ng taniman at sa kasamaang palad ay bumaliktad ang kotse. Mas lalong nataranta si Bona kaya inalo-alo siya ni Dina. Tanggalin niyo na yung mga seatbelt, guys! Labas na! Bago pa ito umapoy! Dali! Mabilis kaming nakalabas ni Ben. At habang inahatak niya ang bag na naglalaman ng mga tamang panglaban sa mga kaaway ngayon, ako naman ay tumulong sa 2 babaeng kasama namin. Nang makalabas na rin si Dina at Bona, ay saka naman biglang umapoy ang sasakyan. Dali-dali kaming lumayo dito, pero mula sa likuran ay dumating na ang 3 kalalakihan na unti-unti na ring nagpapalit ng anyo bilang aswang. Mga kasama! Yuko! Bilis! Pagtingin namin kay Ben ay nagulat kami sa hawak ng baril.
Kaya inakbayan ko kagad si Dina at Vona sa kasapilitang pinayukod. Nagpaputok kagad ang baril ang kaibigan ko. Sapul kagad ang dalawa pero naging mailap ang ikatlong aswang. Nagtago yun sa mataas na palay at hindi na namin nakita. Takbo na guys! Bilis! Bago pa dumating yung parang asong ulol na aswang na si Kuya Logro! Dali! Sumunod kayo sa akin! Hinata ko na si Dina at Vona na tila hindi na rin alam ang gagawin. Ako na ang nag-lead sa malatalahib na mga taniman. Kahit ang totoo ay hindi ko rin talaga alam kung saan kami pupunta. Napatigil lang ako nang makarinig ng paggaralgal na pag-ungol ng kung sino mula sa kung saan. Napamasid ako sa paligid hanggang sa mapatingala sa makulimlim na langit. Huwag kayong mag-iingay. Nasa malapit na lang ang aswang. Narinig niyo ba? I wanna go home. Please. Manahimik ka muna, please, Vona. Pakiusap naman. Umalis na tayo rito. I don't wanna die here. Sinabi nang wag na nga munang mag-ingay eh. Tinakpan ni Ben ang bibig ni Vona, kaya mas lalong nagkakawag yun at nang makakawala sa kanya ay saka naman nagsisigaw sa takot at pagkainis. Dahil tuloy dito ay narinig na nga kami ng aswang na nagtago kanina. Umatungal yun na parang nagtatawag pa ng iba hanggang sa sumugod na papunta sa amin. Tumakbo kami ng mabilis pero natigilan din nang biglang sinunggaban si Ben ng nasabing aswang. Dina, Vona, dito lang kayo ah. Huwag kayong mag-iingay, pakiusap. Saan ka pupunta? Kay Ben, babalikan ko kayo. Iniwan ko na nga kagad sila at sinundan ng boses ni Ben na sumisigaw-sigaw habang nakikipag-agawan ng buhay sa aswang. Maya-maya pa nga ay nakarinig na ako ng putok ng baril. Pagdating ko ay nakandusay na ang kaibigan ko. Nakadagan sa kanya ang aswang at pareho silang halos naliligo na sa dugo. Inakala kong patay na si Ben, kaya natutup ko ang bibig ko na lumapit para kunin ang bag na naglalaman ng mga baril at iba pang sandata. Nang walang ano-ano ay biglang dumilat ang kaibigan ko. Sa gulat ko'y napaupo ako. Tulong pre! Hindi ako makahinga sa nakadagan sa aking walang yang aswang na to! Sige pre! Pagkaalis ko sa aswang ay tinulungan ko kagad na makatayo si Ben. Kinuha niya kagad ang bag at binuksan ay saka binigay sa akin ng isa pang baril na nakakasana. Kailangan natin protektahan ang bag na to dahil nandito rin ang mga magagamit natin para makasurvive tayo sa lugar na ito. Tama ka dyan pre. Malaking bagay din pala na nagkapalit kayo ng Uncle Jamin mo ng bag. Inadya talaga to ng tadana. Oo nga. Teka, nag-ROTC ka naman di ba? Nung college ka? Oo pre. Pero hindi ko naman kinarir yung katulad mo. Kunin mo tong baril, tsaka kutsilyo. Kasado naman na yung baril eh. Kalabitin mo lang yung gatilyo at itutok mo kagad sa ulo ng aswang para hindi sayang ang bala. Alalahanin mo ha, ang mga naging training mo nun. Sa ganitong panahon eh, sigurado akong babalik yung mga alaalang yun. O sige, tara na. Balikan na natin sila Dina at Vona. Wala silang kasama dun eh. Yung babaeng yun, naiinis talaga ako sa kaartihan niya. Tara na nga. Nagmamadali na nga kaming dalawa, pero kamalas-malasan naman kabanong dahil may sumulpot na namang dalawang aswang. Pagsunggab ng mga yon ay nagulat ako kaya nabitiwan ko ang baril na binigay sa akin ni Ben kani-kanina lang. Sinubukan ko yung kunin, pero tumalo na naman ang aswang at umatake sa akin. Nakalmot niya ako sa likod at pareho kaming napatira pa sa lupa. Nang dadambahin na niya ako sa liig, ay binunot ko kagad ang soldier's knife na ibinigay din sa akin kanina. Tinara ko ito sa tagiliran ng aswang. Napahiyaw yon at napaatras. Sinamantala ko ang pagkakataon na muling tumayo para lapitan ng baril. Pero nadapa na naman ako dahil nahawakan ako ng aswang sa paa. Galit na galit yun na talagang papatayin na ako kaya ginawa ko ang lahat para matakasan ko siya. Hindi rin naman ako makahingi ng saklolo kay Ben dahil meron din siyang kasagupa.
Muli kong ginamit ang soldier's knife kaya tinamaan sa bandang leeg ang aswang pero daplis lang. Gayunpaman ay lumayo rin siya sa akin dahil sa takot. Binilisan ko ang takbo hanggang sa mahawakan ko na ang baril. Nang muling sumalakay ang aswang ay saka ko kinalabit ang gatilyo ng baril habang nakapikit. Tila umaalingaw-ngaw ang tunog noon sa buong palayan. Pagdilat ko ng mga mata ay eksaktong humandusay na sa lupa ang kasagupa ko. "Nasa ka na, Ben?" Nandito ako, pre! Sinundan ko ang boses niya at pagtingin ko ay binubunot na niya ang patalim mula sa ulo ng aswang. "Nilabanan mo siya gamit lang ng soldier's knife?" Oo, Paano? hindi porke mas malusog ako sa'yo eh. Hindi na ako mabilis kumilos. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hinasa ako ng tiyo kong sundalo. Hindi lang ako makapaniwala. Ibang-iba ka sa opisina natin eh. Ah, ganun ba? Wala rin naman kasing nagtatanong kaya hindi ko na lang din sinabi. Ay, siya nga pala. Hindi tayo dapat magkaksaya ng bala ng baril. Dahil hindi tayo sigurado kung gaano karami ang aswang sa lugar na ito eh. Kaya kung kaya mong pumatay gamit ang soldier's knife, gawin mo pre ha. Oo, sige pre. Natigilan na kami sa pag-uusap dahil narinig na namin ang pagsigaw ni Dina at Vona. Matapos namin magkatinginan ni Ben ay tumakbo na kagad kami. Pero napahinto rin kami at napayukod matapos may biglang sumabog mula sa hindi kalayuan. Saka namin napagtanto na tuluyan nang sumabog ang sasakyan ko. Napapikit na lang ako at kahit nang hihinayang ay wala na rin akong magagawa. Nagpatuloy na kami at pagdating sa kinaroroonan ng dalawa naming babaeng kasamahan ay natigilan na kami ng kaibigan ko. Nasa harapan na kasi nila si Kuya Logro at sa paningin ko nga ay parang may lumaki sa pangangatawan ng aswang at mas lalong tumangkad. Nagkatinginan ulit kami ni Ben, saka nag-aalalang naghanda ng mga sarili namin. Uy! Duwag na aswang! Huwag babayang puntiryahin mo! Kundi kami! Oo nga! Kami ang harapin mo, Kuya Logro! Napalingon sa amin ng malataong asong lobo at pagkatapos ay saka siya humalakak na parang nababaliw at nanlilibak. Hindi naman kami nagpatinag ni Ben na kaagad sumalakay. Sa totoo lang ay nagugulat pa rin talaga ako sa kaibigan ko dahil para siyang ibang tao ngayon. Kahit sa lusog ng pangangatawan niya, hindi ko talaga akalain na ganun siya kabilis na kumilos at napakahusay niyang makipaglaban. Natamimi tuloy ako kabanong habang nakikipagtagisan siya ng galing sa dambuhalang aswang. At natauhan lang ako nang marinig ang pag-angil ni Kuya Logro, kasabay ng pagsigaw sa akin ni Ben. Pare! Barilin mo siya, bilis! Ha? Oo, pare! Eto na! Unang pag-aalinlangan kong ang pinuntirya ang malataong asong lobo. Ilang beses ko yung pinaputukan at pare-parehong tumama sa likod at dibdib. Pero nanlaki ang mga mata ko nang tila walang talabang bala ng baril sa kanya. Hindi siya tinatablan ng baril, Ben! Ano? Paano? Ben! Tumalsik sa kung saan si Ben, kasama ng bag na may mga lamang sandata matapos siyang hawiin ni Kuya Logro. Dahil dito ay natulala ko sa pagkagulat. Hur! Umalis ka dyan! Tumakbo ka na! Hur! What are you doing ba? Bakit ka nakatayo lang dyan? Takbo na! Hindi ko na rin tuloy naisip na papalapit na sa akin ang halimaw para gawan ako ng masama. Naririnig ko naman ang mga isinisigaw nila pero dahil sa sobrang nervyos ay hindi ko na tuloy halos maigalaw ang katawan ko. Nakatutok lang din ang baril kay Kuya Logro pero hindi ko yan makalabit sa sobrang panginginig ng katawan ko. Sa kabilang banda ng isip ko, parang tinanggap ko na lang din ang mga mangyayari sa akin. Pumikit ako hanggang sa marinig ang sigawan nila Dina at Vona kasabay ng malakas na kalabog. Isang panibagong pag-angil ang narinig ko, kaya ako napadilat. At yun na nga, gulat na gulat at takang-taka kami ni Dina at Vona dahil may kasagupa na si Kuya Logro na ibang klaseng aswang din. Ha? Anong nangyayari rito? Bakit sila naglalaban pareho sila mga aswang?
Ano pang tinatanga-tanga nyo? Takbo na! Ha? Kuya Boy? Alis na, bilis! Sige po! Nilapitan ko kagad ang dalawang babae, tsaka hinatak palayo roon. Narinig na lang namin ang mga atungal ng magkapatid na aswang habang patuloy na nagsasagupaan. Umalis na tayo rito sa palayan. Let's go somewhere safe. Gusto ko na makalaya sa impyernong to. Hindi pa tayo pwedeng umalis. Why naman, ha? Pinapaalis na nga tayo ng isang halimaw na kung sino man yun. Sumunod na lang tayo sa kanya. Si Ben! Kailangan natin balikan si Ben! Hindi natin siya pwedeng iwanan na lang dito ng basta-basta! I'm pretty sure na he's already dead na. Nakita naman natin, di ba, kung gaano kalakas yung paghampas sa kanya. Baka nabiktima na rin siya ng ibang aswang. My God! Guys, let's be practical here. Umalis na tayo at maghanap ng safe place. Walang safe place dito ngayon, Vona. Sana maintindihan mo na nasa balwarte tayo ng mga aswang. Ipagpalagay na natin patay na si Ben. Pero nasa kanya pa rin yung bag. Nandun yung mga sandatang pwede natin gamitin para makalis sa lugar na ito. Kaya please naman, balikan natin siya. Dina, Vona. Walang problema sa akin. May magagawa pa ba ako? I hate the idea, pero let's go na. Wala na kaming inaksayang oras. Binalikan nga namin si Ben at tinanap sa kung saan siya tumalsik habang patuloy pa rin sa sagupaan ang magkapatid na aswang. Nadidinig pa rin namin ang mga pag-angil nila na parang mga asong nag-aaway, pero hindi namin sila pinansin. Nagpatuloy kami sa paghahanap hanggang sa makita na nga namin si Ben na nakahandusay. Wala siyang malay at duguan. Pero sa kabutihang palad ay hawak niya pa rin ang bag at talagang hindi niya ito binitiwan. Pinagtulungan namin siyang bitbitin hanggang sa makaalis kami sa palayan. Habang nasa gilid ng daan ay nagmamasid-masid ako sa makulimlim na kapaligiran. Pagdaan sa palikong daan ay nakakita kami ng mga kapunuan kaya dun muna kami sumilong at nagtago. Chinek ko kagad ang kalagayan ni Ben pero hindi ko rin masiguro kung buhay pa talaga siya. Ayaw ko man mawala ng pag-asa pero kusang pumapasok sa isipan ko na baka nga comatose na siya at naghihintay na lang ng ilang oras para tuluyang mag-shutdown ng katawan. Napapikit ako dahil sa totoo lang ay siya lang ang mas maaasahan sa aming apat. Siguradong kapag wala ang tulong niya, mamamatay din kaming lahat kahit pa nasa amin ang bag na may lamang mga sandata. Napabuntong hininga ako habang nakahawak ng maigpit sa kamay niya. Pare, please lang, gumising ka na. Hur, may paparating. Magsitago tayo, bilis! Diyos ko po, baka patayin na nila tayo. Utang na loob naman, Vona. Huwag ka namang gagawa ng ingay kung ayaw mong mapahamak tayo. Magtago ka na lang dyan at takpan mo ang bibig mo. Hindi nyo na kailangan magtago. Ako lang to. Kuya Boy? Paglapit sa amin ng Ginoong Bulag ang isang mata, ay saka lang namin nakita ang buong kabuuan niya. Wala na siya sa anyong pagiging aswang, pero makikita pa rin ang bagsik sa kanya. Duguan at sugatan siya na halatang dumaan sa matinding laban kanina. Bakit mo kami tinulungan? Hindi tamang pag-usapan yan sa lugar na ito. Sumunod kayo sa akin. Doon kayo papaliwanag ang lahat. Pero bago yon, magsilapit muna kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo kakainin. Ako lang ang kaisa-isang aswang dito sa Baryo Silim na hindi kumakain ng tao. Paglapit namin, ay sa kanya kami binahira ng dugo ng aswang sa mga damit. Pagkatapos ay binitbit na rin niya si Ben saka nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa dulo ng kapunuan. Napadpad kami sa isang lumang bahay na bato. Malapit na yun sa burol at sa sobrang luma, para bang gigiba na ang pader sa kaunting mabigat na sandal. Kinakain na rin ng lumot ang buong lugar at kakaiba na talaga ang amoy. Pero may parte pa rin naman na maayos-ayos pa at sa tingin ko ito ang sikretong tinutuluyan ni Kuya Boy. Nilapag niya muna si Ben, saka nag-ayos ng kung ano-anong mga dahong panlunas. Nang okay na ang mga gagamitin niya,
Saka siya humarap sa amin na nakatingin lang at naghihintay sa kanyang gagawin. Huwag kayo mag-alala. Buhay pa si Ben. Nawalan lang talaga siya ng malay tao. Kinapa ko ang katawan niya kanina. Wala namang naapektuhan ng malalang parte sa ulo. May kaunting bali lang siya sa balakang at mararamdaman niya ito kapag nagising na siya maya-maya. Salamat po, Kuya Boy. Pero, bakit mo po kami tinutulungan? Kung isa rin kayo sa mga aswang katulad ng kapatid mong si Kuya Logro. Aswang ako, pero hindi ako katulad nila. Ni isang beses, hindi sumagi sa isip ko na pumatay ng tao para lang mapunan ng nasa ng makamundo at makasalan ng katawang to. Matagal ko nang hiniling na masikatan ng araw, pero hindi to tinutulot sa amin. Ano po ang ibig sabihin ng mga sinabi mong yun? Siguro naman ay napansin nyo nang hindi umaaraw sa buong baryo. Kahit saan ka magpunta, palaging makulimlim at tila tinatago na makapal na ulap ang araw sa amin. So what does it mean nga po? 15 taon ang nakalilipas. Edad 30 pa lang ako noon. Nang mangyari ang lahat. Hindi pa kami nag-aaway madalas ng kapatid ko. Sanggang dikit kami kung tutuusin. Pero nangyari rito sa baryo ang isang hindi inaasahan. Ano pong hindi inaasahan yon? Kilala nyo naman si Mang Romeo, hindi ba? Siya ang halos namumuno sa lugar na ito. Kahit hanggang ngayon pa rin naman. Kilala siya ng mga taga rito bilang isang magaling na albularyo. Pinagagaling niya ang may mga sakit. Nagpapalayas sa mga diablo at kung ano pang masasamang elemento. Pero nagkaroon siya ng isang matinding kasalanan. At ang nagdusa nito ay ang buong baryo. Bakit? Ano pong nangyari? Ninakaw niya sa diwatang naninirahan sa Borolang isang mutya. At dahil sa galit ng diwatang yon, nagbigay siya ng sumpa sa aming lahat na hindi nasisikatan pa ng araw ang lugar na ito, na palaging tatakpan ng ulap ang baryo para manatiling makulimlim. Pero hindi lang doon natatapos ang sumpa. Habang tumatagal ang mga tao na hindi naaarawan, nagsisimula silang magbago ng anyo hanggang sa maging aswang. Kaya po pala lahat kayo rito ngayon sa Barrio Silim aswang na? Pero hindi rin naman lahat ay sumusunod sa gusto ni Mang Romeo. May kanya-kanya pa rin buhay ang mga mamamayan dito. Pero marami siyang naiimpluwensyahan. Katulad ng kapatid ko. Kaya ginusto ko na rin kalabanin siya kanina at patayin para matapos na rin ang paghihirap niya. Pinatay niyo po si Kuya Logro? Yun na lang ang naisip kong paraan para mailigtas siya. At kayo na rin. Kailangan nyo nang umalis sa lugar na ito bago pa mahuli ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Yung sinasabi ko kanina sa inyo na walang naaksidenteng naliligaw dito sa baryo. Dahil habang nagbabiyahe pa lang kayo sa malayo, ay ginagamitan na kayo ng orasyon ni Mang Romeo para mapadpad sa lugar na ito. Dahil sa kapal ng ulap na lumulukob dito sa lugar na ito, wala na halos nakakakita pa o para bang nabura na sa mapa. Sa palagay ko nga limot na rin ang mga tao ang tungkol sa lugar namin. At dahil sa sumpang kakibat ng Baryo Lilim, sino mang magtatagal dito ng higit 24 oras ay maaaring matulad sa amin. Kung hindi kayo makakain ng aswang, magiging aswang din kayo kalaunan. At kapag nangyari yon, hindi na kayo makakalabas sa lugar na ito. Dahil sa oras na maaarawan kayo, siguradong katapusan nyo na. Oh my God! Ayoko maging aswang! Umalis na tayo rito, Hor! Dina! Tama ang sinabi ng kaibigan nyo. Umalis na kayo sa lugar na ito. Tutulungan ko kayo. Pero bago yon, kailangan ko munang gamutin itong kaibigan ninyo. Matagal pa po ba yan? I think we need to hurry na. Aabot din ng kalahating oras. At sa loob din ng oras na yon, posibleng mahanap na tayo ng grupo ni Mang Romeo. Pwede naman ang sinasabi mo, pero may posibilidad na mamatay ang kasama nyo kapag hindi siya naagapan. Kayang-kaya ko siyang pagalingin at gisingin, dahil ako ang tagapagmana ni Mang Romeo pagdating sa panggagamot.
Shucks! Bakit hindi na lang natin ipagamot si Ben sa ospital na mapupuntahan natin? Kesa mag-aksaya pa tayo ng ilang oras dito. Baka gumapang na rin sa atin yung sumpa. Guys, are you listening? Gawin nyo na po. Maghihintay kami hanggang sa magising si Ben. Hindi ako papayag na makakaligtas nga kami. Pero may isa namang magsasakripisyo sa amin. Kung ganon, sisimulan ko na ang panggagamot sa kanya. At habang ginagawa ko yon, maging mapagmatsyag kayo. Kung nakita niyo ang lakas ni Logro kanina, walang-wala yung kumpara sa lakas na meron si Mang Romeo. Mukha lang siya matanda, pero dahil sa palagian niyang pagtikim ng sariwang karne at dugo ng tao, mas lalo siyang lumalakas. Gawin niyo ang lahat ng makakaya niyo na mapigilan ng mga kaaway kapag dumating sila. Sinisiguro ko sa inyo na mabubuhay itong si Ben. Sige po, Kuya Boy. Pagkatapos namin makapag-usap, Kabanong, ay naganda na si Kuya Boy ng tubig sa lumang planggana. Habang nagsisimula siya sa pagsindi ng mga kandila, ay kinausap ko muna sina Dina at Vona. Binigyan ko silang pareho ng sandata. Ang kay Dina ay baril at soldier's knife. Habang kay Vona naman ay teasing gun. Itinuro ko lang ang basic, dahil ako rin naman ay walang masyadong alam. Sinabi ko na lang sa kanila na kapag nanatili silang takot, ay siguradong hindi sila makakaalis sa lugar na yon. Di ko tuloy alam kung na-encourage ko ba sila o mas lalong natakot. Maya-maya pa, nang magsimula na si Kuya Boy sa pagriritual, ay pinagmasdan na namin siya. Ganun pa man, ay mas naging mapagmatsyag kami sa paligid. Dahil nararamdaman ko na naman ang kakaibang ihip ng hangin. Ganito pa naman yon nang madiskubre ko ang sikreto ni Mang Romeo. Isa-isang nilagay ni Kuya Boy ang mga halamang gamot sa lumang planggana. Pagkatapos ay hinalo-halo niya ito. Saka pinataka ng kandila ng 3 beses. Nagsimula na siyang magbigkas ng mga wikang siya lang ang nakakaintindi. Pero kahit wala kami mag-gets sa mga sinasabi niya, ay matindi ang epekto nito sa amin. Pagtingin ko kay Dina at Vona, ay pareho silang napayakap sa mga sarili. Gawa ng matinding kilabot na hatid ng orasyon ni Kuya Boy. O kapangyarihan na nagbibigay buhay sa mga dahon at tubig. Minsan pa, humingi ako ng kaunting patak ng inyong lakas at tiwaga. Ang inyong abang lingkod ay muling nagsusumamo sa tagal ng panahon na nakalipas. Nawa ay dinggin niyo ang aking dasal na kagalingan. Bigyang kapangyarihan ng mga halamang gamot at tubig. Maging daluyan to na matinding pagpapala. Biglang humangin ng malakas, kaya napatingin ako sa labas. Akala ko kasi ay may kung ano nang dumating. Pero dala lang pala to na matinding panawagan ni Kuya Boy. Mas lalong naging malamig ang kapaligiran namin, pero nanatili kaming nagmamatsyag sa paligid. Hanggang sa matapos na ng albularyo ang kanyang ginagawa. Sumalok siya ng tubig sa kanyang palad at saka ito ipinainom sa walang malay na si Ben. 3 beses niya itong ginawa, saka muling nagbigkas sa mga wikang siya lang ang nakakaintindi. Pero biglang tumigil si Kuya Boy, saka salitang tumitig sa amin na masama. Bakit, Kuya Boy? Okay lang po bang kaibigan namin? Ha? Sumagot naman po kayo. Para hindi kami nag-aalala ng ganito. Paparating na ang grupo ni Mang Romeo. Magmadali na kayo at maganda. Oh no! Diyos ko, help me, Lord! Ayoko pumamatay sa ganitong lugar. Kailangan nyo silang pigilan dahil hindi pwedeng maputol ang ginagawa kong orasyon. Ano po bang mangyayari kapag natigil ang ginagawa nyo? Posibleng hindi na magising ng tuluyan si Ben. Ayaw nyo namang mangyari yon, hindi ba? Kaya maganda na kayo. Malapit na sila rito. Nauna na nga akong lumabas, kahit ang totoo ay takot na takot din talaga ako. Nagpagala-gala pa ako ng tingin sa paligid. Bago sa langit at katulad ng dati ay makulimlim pa rin ang paligid. Katulad ng sinabi ni Kuya Boy, hindi ito nagbabago. Gusto po, tulungan niyo po kami makalis dito sa lugar na to. Pati si Ben, sana po'y magising na siya.
Habang taimtim na nagdarasal, ay biglang umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na huni ng kung anong halimaw. Kitang-kita ko sa mga kapunuan na naroon kung paano maglipara ng mga nabulahaw na ibon. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng mga pagaralgal na ungol ng halimaw. At hindi nga ako nagkamali sa aking hinala dahil lumabas ang dalawang aswang mula sa hindi kalayuan. Ang mga mata nila ay nanlilisik na handang manakmal ng mabibiktima. Nang makita nila ako, ay bigla silang napangiti. Ngiting parang wala ng bukas at abot sa magkabilang tenga. Kinasa ko kagad ang baril sa kanaganda habang malayo-layo pa sila. Samantala, sa loob ng lumang bahay na bato, ay naririnig ko pa rin si Kuya Boy na nagpapatuloy sa ginagawa niyang orasyon. Kakasama, may mga pasugod na sa ating mga aswang. Maganda na rin kayo dyan, ha? Dina, Bona! Dali-dali kong pinunteriya ang aswang na mas malapit at nasapol ko siya sa balikat kaya dumaus-us siya hanggang magpagulong-gulong sa lupa. Ang ikalawa naman ay mas naging agresibo. Nagpalipat-lipat siya sa puno hanggang sa makakuha ng tiyempo para talunan ako. Napangisi lang ako dahil inakala ng aswang na tatanga-tanga ako. Oo, aminadong kabado pero hindi naman ako ganun katanga. Sinentro ko ang ulo niya at kaagad pinaputukan ng baril. Sapul siya kaagad at tumandusay siya sa lupa. Nang makita yun ng nauna ko ng binaril, ay tumayo yung kaagad at muling sumugod. Mas mabilis kumpara sa nauna niyang ginagawa kaya halos hindi ko makita. Namalayan ko na nga lang na nasa likuran ko na pala. Mabuti na lang nang sasakmalin niya ako ay kaagad akong nakayuko at nagpagulong-gulong palayo. Dina! Ikaw na bahala! Oo. Kinalabit na nga ni Dina ang gatilyo ng baril kahit di pa siya sumisentro sa kalaban. Dahil dito ay nakaiwas ang pinupuntiryan niyang aswang at kamuntikan patuloy akong tinamaan. Pero ang kagandahan na rin dahil hindi ko rin inakala na may matatamaan na nasa likod ko na bigla ring sumulpot. Kaplog yun sa mata na kaagad humandusay sa lupa. Sinamantala ko rin ang pagkakataon, Kabanong. Habang gulat na gulat ang aswang kanina, sumugod na ako. Kung saan-saan ka nakatingin, aswang! Nandito ako, oh! Etong sayo! Nirekta ko sa puso ang pagsaksak gamit ang soldier's knife. Umangil-angil pa ang aswang hanggang sa maubusan na rin siya ng hininga pagkalaon. Dilat ang mga mata niya at lawit ang dila bago mandusay sa lupa. Nakahinga kami ng maluwag, pero napawi rin kagad yon nang marinig na namin ang ingay mula sa likuran. Paglingon namin ni Nadina at Bona ay nanlaki ang mga mata namin nang makita si Mang Romeo, kasamang iba pang mga aswang. Sinasabi ko na nga ba't dito ko kayo makikita? Hangal ka talaga, boy ka! Traitor ka! Pinatay mo pa ang sarili mong kapatid para iligtas sa mga dayong yan! Dapat talaga noon pa ipinatay na kita! Hindi ka nabibilang sa baryo na hindi sinisikatan ng araw! Dapat sa'yo ay ibilad sa araw para mamatay ka na! Pawalang galang na, Mang Romeo. Busy kayo si Kuya Boy, eh. Kaya huwag mo siyang iistorbohin. Ako ang harapin mo. Ha! Nagpapatawa ka ba? Ano naman ang magiging laban mo sa akin? Sa bagay, mas ayos na rin ang lumalaban ng mga biktima namin kaysa sa katulad ng mga noon na panay lang ang pagmamakaawa. Oo, wala kaming laban sa inyo, lalo na sa'yo. Pero dito, meron. Kainin nyo tong lahat, mga walang hiyak aswang kayo! Dinukot ko ang 2 granada sa bulsa ko at saka pinihit ang mga trigger nito. Pagkatapos ay hinagis ko yun sa kanila. Napatingin pa silang lahat dito habang gumugulong sa lupa. At tuli na bago nila mapagtanto na pampasabog pala yun. Pumasok ako sa loob ng lumang bahay na bato. At nang sumabog ang mga granada, nagtalsika ng lasog-lasog na katawan ng mga aswang. Walang ibang natira maliban kay Mang Romeo na sugat-sugat ang katawan. Sa lakas nga ng pagsabog ay nasira rin ang pader ng lumang bahay na bato. Lumantad na tuloy kaming lahat. Nakitang-kita na ni Mang Romeo.
At nang makita namin si Ben na nakadilat na, ay natuwa kami ng gusto. Inuubos niyo talaga ang pasensya ko. Mamamatay kayong lahat dito! Hur, buhati mo na tong kasama mo at umalis na kayo rito. Ako nang bahala dyan kay Tanda. Sisiguraduhin ko magkakaroon kayo ng oras para makatakas. Bilisan nyo na! Sa palagay mo ba, boy? Matatakasin ko ng ganun-ganun lang ang mga putahing yan? Papatayin na muna kita katulad ng gusto mo rin namang mangyari. Pagkatapos ay saka ko sila isusunod. Huwag nyo na siyang pakinggan. Ako nang bahala sa kanya. Tumakbo na kayo, Hur! Saan po kami pupunta? Nakita nyo yung lumang arko, hindi ba? Doon kayo dumiretso. Kapag nakalagpas kayo doon, siguradong may araw na. Hindi na makakalabas sa mga aswang na hahabol sa inyo. Sige na, takbo na! Sige, tumakbo kayo. Dahil sigurado kung meron sa inyo na babalik sa lugar na ito dahil dito kayo nararapat. Dahil na rin sa nangyayari, para tuloy akong nagkaroon ng lakas. Kahit mabigat pa si Ben, ay nabuhat ko pa rin siya. Gising naman siya pero hindi pa nga lang siya makagalaw ng maayos dahil sa bali niya sa balakang. Pasensya na, pre. Kung nabibigitan kayo sa akin, iwan nyo na lang kaya ako para makatakas kayo rito. Hindi pare, lahat tayo makakalis sa lugar na ito. Tara na! Habang naririnig namin ang mga pag-angil ni Mang Romeo at Kuya Boy, may ilang aswang pa rin ang mga sumusunod sa amin. Hindi naman ako masyadong nakapag-focus dahil pasan ko si Ben. Nang may sumalakay mula sa kanan, ay eksakto naman na ginamit ni Vona ang hawak niyang teaser gun. Nang isa yang aswang at paglagpak nito sa lupa ay kaagad inundayan ng saksak ni Dina. Nagpatuloy kami hanggang sa makita na nga namin ang lumang arko. Nang malapit na kami roon, ay napalingon pa ako sa pag-asang makikita ko pa si Kuya Boy. Gusto ko kasi sanang magpasalamat pa sa kanya sa pagtulong na ginawa niya. Hindi rin kasi ganun kalinaw sa amin kung bakit nga ba niya kami tinulungan. Basta ang dating lang sa amin, lalo na sa akin, ay parang ayaw na niyang manatili sa pagiging aswang. Pagkalabas namin ng arko ay naggulat kami dahil maaraw nga at sumakto sa oras ng relo ang pwesto ng araw. Hindi pa lumulubog ang araw. Nakahinga kami ng maluwag, lalo na sina Dina at Vona na nagkayakapan pa habang umiiyak. Naiyak na rin ako, Kabanong, na hindi pa rin makapaniwala na nakalaya kami sa sinumpang lugar. Nakaligtas na tayo, guys. Tara na, umalis na tayo dito bago pa may... Anong nangyari sa iyo, Ben? Hindi ko rin alam. Para akong napapaso. Sobrang init ang pangaramdam ko. Hindi ka pwedeng maarawan? Diyos ko po. Bakit? Aray, ang init. Napapaso ko. Hinubad ko kaagad ang damit ko at tinaklob sa kanya. Pagkatapos ay saka ko siya hinatak sa may lilim banda. Dito nawala ang init na nararamdaman niya at ang usok sa kanyang katawan. Nagkatinginan din kami ni Dina at Vona matapos mapagtanto ang sinabi ni Kuya Boy patungkol sa sumpa. Mabuti na lang din talaga ay papalubog na rin kahit papaano ang araw, kaya nakaalis pa rin kami sa lugar na yon. Dinala kaagad namin si Ben sa pinakamalapit na ospital. Nagpatingin na rin kami dahil sa nangyari at saka namin kinontak ang mga mahal ng bawat isa sa buhay. Nagdaan pa ang mga araw, linggo at buwan. Hindi nga muna lumalabas si Ben dahil sa nangyari. Nagkaroon din ng matinding pagbabago sa pagkatao niya dahil palagi siyang nagkikrave sa sariwang karne at dugo ng tao. Palagi ko lang din siyang kinakausap at pinaaalalahanan dahil naniniwala ako na katulad ni Kuya Boy na hindi tumikim ni isang beses ng tao. Magagawa rin ito ng kaibigan ko. Naghanap kami ng mga eksperto para matulungan siya pero wala ring nakatulong. Iba raw kasi talaga kapag diwata ang nagbitaw ng sumpa. Hindi to basta-basta nababali ni numan. Dahil sa nangyari, ay parang na-frustrate ang kaibigan ko. Hanggang sa mabalita na lang naming isang araw na nawala na lang siya na parang bula. Hanggang ngayon, Kabanong, hindi pa rin nakikita si Ben. Pero naniniwala kami ni Dina at Vona na bumalik siya sa Baryo Silim.
Subalit, hindi na rin naman namin makita pa ang nasabing lugar kahit anong gawin namin. Kaya ngayon ay umaasa kami na sana'y nasa mabuting kalagayan ang kaibigan naming si Ben. Mga kabangers, mga kayanggaw, kabanong po uli. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating magandang kwento ngayong araw. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, huwag niyo pong kalimutang mag-comment at mag-like at mag-subscribe na rin. Pero kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, maaari po kayong bumisita dun sa isa pang channel natin. Wala nang iba. Ang pangalan po ng channel natin na yon ay Pamela Clamil. So, bisitahin niyo po kaagad yon at huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe pagka nagustuhan niyo po yung mga kwento natin doon. And also, don't forget to comment and like. So, hanggang sa muling mga kwento, wakas!